Magiging forfeiture po ang magiging desisyon ng ating opisina at ito ay papangalan natin ang titulo sa Philippine Reclamation Authority o sa gobyerno at nang sa ganon ay ma-declare ito bilang isang non-alienable and disposable lands. Dahil mas pinaigting ng PRA ang pagbawi sa mga lupang pagmamayari ng bansa, inaasahan na sa taong 2028 na sa 200,000 hanggang 300,000 pamilyang Pilipinong walang sariling lupa ang mabibiyayaan, kabilang dito ang mga kababayan nating mangingisda. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang Dole at your service sa bagong Pilipinas. Ipagbibigay alam ang mga polisiya, programa, mga serbisyo at mabilis na tugon sa mga issue at problema sa sektor ng paggawa. Makabayang paglilingkod para sa kapakanan at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samahan ninyo ang DOLE sa pagtalakay at pagbibigay ng solusyon sa mga isyu at usapin sa larangan ng paggawa. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Okay. Muli po nating napakinggan ang mensahe ng ating kalihim, Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido E. Laguesma. Magandang hapon muli, Bagong Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Len Pineda ng Dole Information and Publication Service at inaanyayahan ko po kayong lahat na samahan kami ngayong ika-25 araw ng Abril para sa ika-15 episode ng Dole at Your Service sa Bagong Pilipinas. Sa ngalan po ng ating kasamahan, no, si Sir Ray Sampang at sa ating mga taga-subaybay, makakasama po natin ngayon si Ms. Carla San Diego Malabanan, ang OIC Division Chief ng ating Media and External Relations ng Dole IPS. Ms. Carla? Magandang hapon po, Director Len, at syempre magandang hapon din, ma'am, no, sa ating mga taga-subaybay. Nagbabalik po kami, syempre matapos yung ating Holy Week break. Ayan. Kaya sama-sama po tayong ulit muli dito sa alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon at magbabahagi po kami ng mga mahalagang balita at kaganapan po mula sa Dole. Kami po ang kaagapay ninyo tuwing Biyernes. Ayan, alas 3 nga po hanggang alas 4 ng hapon dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRP 738 kHz. At syempre, Radyo Pilipinas World Service sa ilalim pa rin ng Presidential Broadcast Service. Dahil sa Dole, walang imposible. Ayan. Thank you, Carla. So, kada taon, tinatayang nasa mahigit 500,000 graduates meron tayo, no? And they actually add doon sa ating labor force participation rate. At karamihan sa mga yan ay tsak na naghahanap na din ng trabaho, no? And kaya ngayong araw na to, siguraduhin natin maraming matututunan ng ating mga taga-subaybay. Lalo na yung mga naghahanap ng trabaho. Dahil ang pag-uusapan natin for this episode, yung hacks and tips kung paano ba dapat paghandaan yung job hunting at application. Yes, ma'am, no? Tamang-tama nga po yun dahil ngayong araw makakasama po natin via Zoom bilang panauhin para magbahagi po sa ating mga job seekers, ma'am, ng mga tips. Lalo at nalalapit na po yung ating Labor Day. At magkakaroon tayo ng mga Maraming job job fairs. fairs. Nationwide yan, Director Lendo. So sana nakikinig yung pong mga job seekers natin. Makakasama po natin mamaya OIC Assistant Secretary of Bureau of Local Employment Director,
and Bureau of Local Employment Director Patrick P. Patriwerawan Jr. Pero bago po natin yan talakayin, pakinggan po muna natin itong isang good news para sa ating mga kamanggagawa na na-injure. Kung kayo po ay na-injure, nasaktan, na aksidente sa inyong trabaho. Ibabahagi po sa atin ni Gazel Maytisbe mula sa Dole IPS. Dole at DSUD lumagda sa kasunduan para sa pagtatayo ng Workers Rehab Complex. Pumirma ng kasunduan ng Department of Labor and Employment at ang Department of Human Settlements and Urban Development para simulan ang pagtatayo ng kauna-unahang Workers Rehabilitation Center Complex o WRCC sa bansa. Pinangunahan ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma at DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar ang pirmahan noong Abril 14. Sakop ng kasunduan ng paghahanda ng mga kinakailangan dokumento, detalye ng proyekto at mga patakaran sa bidding para sa itatayong pasilidad sa Tanay Rizal. Inaasahang matatapos ang proyekto pagsapit ng 2027. Magiging sentro ito ng Disability Management Return to Work Assistance Program ng ECC kung saan magkakaroon ng medical rehabilitation, physiotherapy, occupational therapy, vocational training at iba pa. Kasama rin sa itatayong pasilidad ang hostel, transportation hub, sports arena, training center, conventional hall, housing project, agritourism center at commercial complex. Ayon kay Secretary Laguesma, ang WRCC ay magsisilbing konkretong pagpapakita ng pagpapahalaga sa dignidad ng manggagawa at pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga nasaktan sa trabaho. Sinabi naman ni Secretary Acuzar na ito ay isang makubuluhang hakbang para sa mga manggagawang Pilipinong nangangailangan ng pagkalinga. Okay, at yan nga po ang kaabang-abang na Workers Rehabilitation Complex, no? Ngayon naman po isang good news para sa mga guro at mga nagbabalak maging guro. Pakinggan natin muli ang ulat ni Gazel Maytisbe. PRC at CHED nagkasundo para iayon ang licensure exam ng mga guro sa curriculum. Nilagdaan ng Professional Regulation Commission o PRC at Commission on Higher Education o CHED ang isang joint memorandum circular para iayon ang licensure examination for professional teachers sa curriculum ng teacher education. Pinangunahan nila PRC Chairperson Charito Zamora at CHED Chairperson Prospero de Vera III ang pirmahan sa Malacanang noong Abril 10 sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng bagong polisiya na magsiguro na ang pagsusulit ay tumutugma sa tunay na kakayahang kailangan ng mga guro batay sa kanilang espesyalisasyon. Magsisimula ang phased implementation sa September 2025. Dahil dito, magkakaroon ng hiwalay na exam para sa mga nagtuturo sa elementarya at sekundarya tulad ng early childhood education, special needs education, English, math, science at iba pa. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ay hakbang para mas mapataas ang kalidad ng edukasyon at matiyak na handa ang mga guro sa mga hamon ng pagtuturo. Sinabi naman ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na ang reformang ito ay isang investment sa human capital na magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga guro. At iyan nga po ang mga kapaki-pakinabang at napapanahong balita mula sa DOLE para sa ating mga taga-subaybay. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala. Full support ang pamahalaan sa mga kababayan nating OFW na nagbabalik sa Pilipinas. Isa sa mga patunay dyan ang dating OFW na si Alma Millares. Siya ngayon ay isa ng trainer sa events management sa tulong ng TESDA. Pag-uwi ko po from Taiwan, kumuha po ako ng scholarship from TESDA. Yun po yung Events Management Services NC3. So last year po, 2023, nag-graduate po ako sa Trainer's Methodology Level 1. After the assessment, nakapasa ako. Inabsorb naman po ako ni AMEC, the Ago Medical and Educational Center, para po maging trainer nila sa events management. Bilang OFW, hindi ko na po iisipin pang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho dahil meron naman po palang ino-offer dito sa atin na magiging madidevelop yung skills mo sa pamamagitan ng TESDA. Sa mga katulad ni Alma, nakaalalay ang Administrasyong Marcos para sa kanilang bagong simula, pagbalik sa Pilipinas. Ang nagbabalik-bayang mga OFW kasama ng kanilang pamilya ay sinusuportahan nating mabuti upang maging maayos ang kanilang bagong simula dito sa bansa.
para makakuha ng magandang trabaho o di kaya makapagtayo ng negosyo. Mas malawak, mas accessible, at mas modernong pasilidad. Ang bago na gagawin natin under the Marcos administration ay yung Cebu International Container Port Terminal. No? 25 ektaryang reclaimed land ang inilaan para rito at lalaliman pa ito bilang paghanda sa mas malalaking barko. Ito'y para na rin matugunan ang matagal ng problema sa pantalan. Sa bagong Pilipinas, asahan na ang pagpapayabong ng ekonomiya hindi lang sa Cebu, kundi maging sa buong Kabisayaan. Noon, apektado ang klase dahil sa evacuation. Hindi na ngayon, dahil ito sa mga pinapatayong mga intended evacuation centers mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Mas dadami pa ito dahil sa Likas Pinoy Centers Act na isinabatas ng Pangulo. Sa bagong Pilipinas, infrastrukturang pangkaligtasan ng prioridad ng pamahalaan. Handa ka na ba para sa iyong susunod na biyahe abroad? Tara na't bumiyahe mula sa Clark International Airport, ang bagong international gateway ng bansa. The world-class design of the new Clark International Airport Terminal has earned international recognition. It is hailed by the UNESCO Prix Versailles as one of the most beautiful airports in the world. Clark International Airport, ang susi sa mas mabilis na biyahe, mas malawak na oportunidad at mas maginhawang paglalakbay. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa bansang gusto ng kaunlaran, isa sa mga paunahing kalaban, ang gawaing iligal. Ito ang isa sa layunin ng Philippine Reclamation Authority, ang sugpuin ang illegal reclamation sa bansa. Yung illegal reclamation kasi, ito yung mga walang permit kahit sa anumang ahensya ng gobyerno. Sa bagong Table of Organization ng PRA, masusing na iimbestigahan ang bawat lupa para matukoy ang mga nararapat sa ating bansa. Sa bawat illegally reclaimed lands na mababawi ng pamahalaan, siguradong makikinabang ang mga nangangailangan. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Nagbabalik po tayo sa Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Ngayon naman, makakasama natin Derlen para pag-usapan yung tips and hacks para po sa ating mga job seekers ngayon na magkakaroon po tayo ng mga Labor Day job fairs. Makakasama po natin OIC Assistant Secretary Patrick P. Patriwirawan Jr. Magandang hapon at maraming salamat po sa pagpapaunlak na aming imbitasyon, OIC ASEC Pat. Magandang hapon po, Miss Carla and Director Len, at maraming salamat sa pag-imbita po sa kawanihan ng lokal na empleyo. Ayan. So, salamat po, Dear Pat, no? Nasama kayo namin ngayon ulit at sa napakahalagang episode na to, ma'am, para sa ating mga job seekers. Okay. And higit na makakatulong ito sa ating mga pag-uusapan ngayong hapon patungkol sa job hunting at application. Kaya, Sir Pat, ready ka na ba? Okay. So, ang unang question, Sir Pat, dito ay kabilaan na po yung job fairs natin sa buong bansa. So, ano-ano po ba yung kailangan dalahin ng isang job seeker kapag pumupunta siya o sumasali sa mga job fair? Maraming salamat po, Director Len. Palagi po natin pinapaalala sa ating mga job seekers na magpa-participate po sa ating job fair, na magdala po ng kopya po ng kanilang diploma, transcript of records, training certificates po, at ng kanilang updated na resume. Siguraduhin po natin na magdala po tayo ng maraming kopya, lalo na kung marami po tayong gustong pag-submitan po ng mga application. Ayun, tama po, no, Dear Len, OIC ASEC. Kasi sa isang job fair, ma'am, napakarami pong mga employers. So, yes. Pwede talaga silang mag-marathon. Shopping. Yes. Pwede silang mag-shopping Job kung saan shopping, job sila hunting. dapat magpasa ng kanilang mga resume. So, dapat marami. Dapat pala, ma'am,
Len, Dear Pat, no, meron tayong may listahan yung ating mga nakikinig. Ilagay nila sa isulat nyo yung mga sasabihing tips ni Dear Pat. Ayan. Ano po ba, Dear Pat, yung dapat na i-expect ng mga job seeker kapag sumasali po sa mga job fair or particularly po dun sa job fair po natin dito sa Dole, Dear Pat? Yes po. Dapat po para po sa ating mga job seekers po na magpa-participate po sa mga upcoming po na job fair activities. Lagi po nating siguro targeted yung gagawin pag-a-apply. So, bago pa man po tayo sumali sa job fair activity na ito, importante po na bisitahin natin yung mga social media pages or official web pages, official websites po ng mga kumpanya at ng Dole, syempre, para po sa listahan ng mga job fair sites, kung saan po gaganapin ito, anong oras magsisimula job fair na ito, at siguraduhin po natin na nakahanda po tayo at mga requirements. Ayan, dapat may requirements. Ayan. Okay, Sir Pat, balikan ka po namin. Medyo ano po yung iyong linya, no? Yeah, may technical difficulty lang po tayo, mga kamanggagawa. May mga issues. So, yes. Ano muna tayo, Carla? Kasi sa mga job fairs, hindi maiwasan na marami dito yung first-time job seekers. Ano? So, yun sana gusto ko rin itanong kanina kay Sir Pat. Pero later siguro mabibigyan niya tayo ng kasagutan. Ang mga first-time job seekers kasi, yan, kapag kami job fair, maraming employers na baka pwede akong makapasok doon. So, sa first-time job seeker, marami ding serbisyo tayong ino-offer sa kanila during the job fairs. Like, merong mga libre na dokumento, no? Na pwede silang ma-avail during the job fairs. But the thing is, they have to have a certification first, no? Kailangan certified, meron muna silang dalang certification galing sa mga barangay nila na sine-certify talaga na sila ay first-time job seeker. Ayun, so isa pala yun, ma'am, no, sa dapat na reminder sa ating mga job seekers, lalo na yung mga first time. Punta muna kayo sa barangay at magpa-certify kayo na kayo ay first time job seeker para maka-avail kayo nung ating libre na mga requirements. Yes. At pwede sila, ma'am, no, dun sa ating mga one-stop shops. Yes. Meron tayong ma-avail nila yon. Yes, sa mga regional office. Okay. Ayan, nagbabalik po tayo mga sa ating mga taga-subaybay. Nagbabalik po tayo, kasama pa rin natin OIC ASEC Patrick Patriwerawan Jr. Dear Pat, uulitin ko lamang po yung ating tanong kanina dahil medyo naging malabo po yung ating line. Ayan, ano po ba yung dapat i-expect ng ating mga job seekers pag sumasali po dun sa ating mga job fairs po, Director? Yes, thank you, Carla and Dear Len. Pasensya na po sa linya po kanina. Okay no? lang, sir. So, nire-remind po natin yung mga job seekers no, na kapag magpa-participate po sa isang job fair activity, importante po na alam natin yung pipiliin nating job fair site dahil sa isang region po, marami pong mga possible job sites po kung saan gaganapin ang ating mga job fair. And importante po na alam natin kung ano yung trabahong a-applyan natin. So makikita po natin yung listahan ng mga vacancies sa mga social media pages po ng ating Dole regional offices, pati na rin po sa PhilJobNet kung meron po talaga tayong target na particular na trabaho na gustong applyan, makikita po natin ito pag sinearch po natin sa PhilJobNet. At gayon din po sa ating mga peso, makikita po natin yung listahan ng mga vacancies na gusto nating applyan at ito po ay matatagpuan din natin sa mismong job fair activity na pupuntahan po natin. Aside from the job vacancies po, importante po na maghanda din tayo sa pananamit po natin, sa mga application requirements na dadalhin po natin. At dahil mainit po ngayon, siguraduhin po natin may baon po tayong mga bottled waters po no, para siguraduhin hydrated po tayo at makakasagot tayo ng maayos sa mga assessment at interview na gagawin po. Ayun. So, since yung mga requirements na kailangan dalahin, Sir Pat, OIC ASEC Pat, ang inaano natin, ano naman po ba yung dapat ilagay at iwasang ilagay sa resume po kapag naghahanap ng trabaho?
Yes, salamat po, Director Len. Actually, parte po ito ng tinatawag nating career development support program, no? Kung saan nagbibigay tayo ng mga employment counseling. Sa employment counseling po, pinapaalala ng mga PESO managers at PESO staff po natin sa mga job seekers na sa pag-update ng ating mga resume, importante po, no, na ilagay natin yung updated contact information natin. Yun yung unang-unang i-review natin. Yes po, kung tama po ba yung mobile number, email addresses, dahil isa po yan sa karaniwang dahilan kung bakit hindi po na-reach out, no? Yung mga job seekers or applicants po natin. Pangalawa po, importante po na updated yung work experience natin, lalo na sa mga meron na pong mga previous na trabaho, no? Kailangan po updated yan at yung mga ilalagay po natin, i-highlight natin yung mga trabahong relevant doon po sa pag-a-applyan nating trabaho. Yes po, ma'am. And then finally po, of course, iba pang mga detalye or informasyon na magsusuporta sa qualification natin kung bakit dapat tayong ma-hire or matanggap sa posisyon na ina-applyan natin. Katulad po ng mga training na nakuha po natin o di kaya mga volunteer experiences natin, and even yung ating educational background kung meron po tayong nakuhang diploma degree or master's degree or any other degrees po and certification na dapat ilagay natin, i-update po natin sa ating resume. Oo nga, kasi Carla, malaking bagay yun eh. Kapag nakita kasi yung iyong resume, na may training siya sa ganitong na related talaga doon sa ina-applyan niya, medyo mas may edge siya doon sa posisyon na ina-applyan niya kesa doon sa wala. So maganda talaga, tama nga naman. Ilagay Updated na. dapat talaga Ilagay nyo na lahat ng mga training nyo dyan. Yes, diba? at yung work experience. I see, Asek. Pagdating naman po minsan po kasi, di ba, nangangailangan yung ating mga employer, may application letter na dapat kasama nung ating po mga sinasubmit na resume or biodata, ganyan. Kung may biodata pa po na ipinapasa na nagre-require ng biodata. OIC Asek, ano naman po yung mga dapat ilagay ng ating mga job seekers kapag nagpe-prepare po sila ng application letter pag naghahanap po ng work? Ayan. Thank you, Ma'am Carla. Para po sa application letter naman, importante po no unang-una na siguraduhin nating concise yung ating letter. Ibig sabihin po, kung kaya nating isulat lahat sa isang page lang, mas maganda po na isang page lang yung application letter po natin, no? At masiguro natin na lahat ng importanteng impormasyon ay masama natin. Ano pong ibig sabihin natin kung mga importanteng impormasyon? Ito po ay katulad ng mga major na accomplishments na nagawa natin sa previous na trabaho o nung tayo ay nasa kolehiyo pa, na malaking bagay na or factor para ma-hire tayo or maging qualified tayo para sa posisyon na ina-applyan po natin. Pangalawa po, nabanggit ko rin po kanina, kasabay ng pag-update natin ng resume, importante na malagay din po natin ano yung mga training na napagdaanan natin or yung mga experiences po na makakatulong po sa mga employers or sa HR para po ma-consider tayo sa posisyon po na ito. Importante din po na ilagay natin ano yung primary reason natin bakit tayo nag-a-apply. At kadalasan, nakikita po natin yan, no? We're applying because we want to find an organization na makakatulong sa ating career development or career progression, no? So, ganitong mga bagay po. At of course, ang pinaka-basic po na palagi natin pinapaalala, pagka natapos na po natin yung application letter natin, siguraduhin po natin na wala po tayong mga errors, katulad sa sentence construction, sa mga grammar rules po. Importante po ito dahil kahit basic po, tinitignan po ito ng ating mga HR practitioners, no, kung paano natin kino-construct yung ating mga sentences, paano natin no-organize ang ating thoughts. No? So, ito po ay parte pa rin nung pagpapakita kung qualified po tayo sa posisyon na ina-applyan po natin. Ayun. Binigyan na sila, Dear Len, ni OIC Asek ng outline, di ba? Lalagyan na lang nila for application letter. Naalala ko tuloy yung mga AI tools, no? Oo, kasi that could help. Yes, no? Malaking tulong siguro ang ibibigay ng AI tools na i-refine no, not necessarily siya yung gagawa, but i-refine. Kasi ikaw mismo yung nakakaalam kung ano yung gusto mo at kung ano yung ina-applyan mo at kung ano yung gusto mong i-highlight or i-float dun sa application letter mo, like your skills and all, yung experience, no? Pwede and rin even yung gamit. educational mo. Pwede rin gamitin, Dear Len, no, sa grammar. Siyempre, minsan hindi maiwasan, may ma-miss, diba? Yes. So, next question po ako, Sir Pat. Paano po ba paghahandaan ng job interview? And
Usually po ba may dress code dito o tamang kasuotan pagka nagpapa-interview? Kasi alam naman po natin na medyo may ano tayo ngayon. Yung iba, ang rason nila, kaya nga ako naghahanap ng trabaho para makuha ko yung mga bagay na dapat na, yung maano ko yung mga kailangan ko. So, kung wala pa akong trabaho, normal na wala pa akong maisusuot na maayos na. For a job interview. Ano po kaya ang magandang dito, Sir Pat? Yes, thank you, Director Len. So para po sa mga job seekers natin na maghahanda para sa kanilang mga job interviews, no, importante po na mag-research po tayo. No? Kailangan nating suriing mabuti kung ano yung kumpanyang papasukan o pag-a-applyan po natin. Ano po yung i-research natin? Ang basic po ng mga impormasyon na kailangan nating malaman ay ano yung mga mission, vision, core values ng organization po na ina-applyan natin, dahil kailangan nating i-align kung ang ating personal goals po ba ay naka-align sa professional goals na i-offer ng organization na pag-a-applyan po natin. So mahalagang bagay po na pag-aralan natin mabuti kung ano yung ginagawa ng kumpanya, ano yung mga produkto o serbisyo nila at sino ang mga kliyente po nila. Kung para sa gayon po, madali din po nating mai-align yung mga previous experiences na nagawa na natin, mako-connect po natin sa maaari pa nating pasukan na posisyon sa organization po na a-applyan po natin. Importante din po na paghandaan kung anong isusuot. At kung ito po ay isang job fair activity, kailangan po nating i-consider yung magiging kondisyon o sitwasyon natin sa job fair site. No? Alam natin dahil mainit po ngayon, babiyahe tayo, lalo na sa mga malalayong lugar, no? Siguraduhin po natin na komportable tayo sa ating isusuot at may parang smart casual po na kasuotan na maaari nating na pwede nating suotin, no, para lang masigurong makikita ng HR na presentable po tayo. Siguraduhin po natin presentable po tayo, no? And of course, kailangan po na aralin natin yung resume natin, alam natin kung ano yung mga detalye o mga impormasyong nilagay natin dahil very basic po na maaaring itanong sa atin ng mga HR practitioners po, no, yung mga detalye ng mga nilagay nating impormasyon dito sa ating resume. Kung halimbawa po, nagtrabaho tayo sa isang call center company, ano yung mga naging halimbawa ng mga transaksyon na experience natin mula sa kumpanyang yan. Ayun. So, na-touch na po ni OIC ASEC, ma'am, no, yung mga possible questions. Kasi yan po yung sunod naman natin sana na itatanong kay Dear Pat, kung ano ba po yung mga kadalasan na tinatanong sa interview at paano ba yun dapat sasagutin. Ayan, yes, pero Dear Pat, Dear Pat ha, magbabalik po muna tayo para sa ilang mga paalala bago nyo po sagutin yan para talagang mahaba yung ating discussion. Thank you po, Dear Pat. Ang inyong mga mensahe ng pag-ibig ay mananatili sa amin magpakailanman. Saksihan ang huling pamamaalam ng ating mahal na Santo Papa. Hatid ng mga media organization sa ilalim ng Presidential Communications Office. Paalam, Santo Papa Francisco. Ngayong Sabado. Binibigyang halaga ni Pangulong Marcos ang pagsasaayos ng mga liwasan sa ating bansa. Kasi kapag may liwasan, may pamilya at batang masaya. We are creating a new way of life where we can set the tone, the government can regulate the tone of the progress in the area, giving emphasis to helping the poor and the underprivileged po. Kaya naman noong 2022, pinasinayaan ng Philippine Reclamation Authority at Metropolitan Manila Development Authority ang Rojas Boulevard Promenade Project. May lawak na higit sa 1.5 hektarya ang liwasan na magkakaroon ng 4 na bahagi. Nasa Area 1 ang opisina ng PRA at MMDA, habang nasa Area 2 naman ang Light Park, Active Park Zone at Play Park naman ang itatayo sa Area 3 at 4. Our reclamation projects, our new ecosystems are geared towards being self-contained communities
we are creating so much opportunity at no cost to the government because all of these are private sector driven. Bukas na at maaari nang ma-enjoy ng publiko ang Phase 1 ng Promenade na nagsisimula sa Libertad Pumping Station hanggang sa EDSA Corner Rojas Boulevard. Kasalukuyan na rin ginagawa ang Phase 2 na aabot hanggang sa bagong Baclaran Market. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Pinabibilisan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatapos ng 38.12 kilometrong Leyte Tide Embankment Project. Isang matibay na proteksyon nito laban sa mga daluyong at baha upang hindi na maulit pa ang trahedyang dulot ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Pas sa kalahati na ang nagawa sa proyektong ito. Hangad ko sana na sa lalong madaling panahon ay matapos na rin ito ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sa bagong Pilipinas, pinatitibay ang mga infrastruktura upang makaiwas sa trahedya. Malayo na sa nakagisnang masikip at makipot na Baclaran ang magandang plano ng Philippine Reclamation Authority sa barangay na ito. It is a livelihood project for the poor businessmen, yung mga maliliit na negosyante. Ayan po ang gusto ng Pangulo, makatulong sa maliliit at nagpupumiglas maghanap buhay po. Kinikilala ng ating gobyerno ang potensyal ng mas malaking industriya sa Baclaran. Kaya naman para masigurong lahat makikinabang at walang maiiwan, nakipagtulungan ng PRA sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para mailatag ang proyektong magkaroon ng bagong Baclaran Market o BBM. Isa itong multi-level market na magkakaroon ng 2,000 stalls na magsisilbing Kadiwa Center. Initiative ito ni Pangulong Marcos. Ang mangyayari po, magbibigay kami ng hanap buhay sa vendor, gaganda ang kanilang estado ng pagbe-vending, mababawasan ng traffic sa Rojas Boulevard at sa Taft Avenue. Mawawala kasi ang mga vendor doon. So gagaan ang traffic, magkaka-livelihood center at bababa ang presyo ng bilihin at gulay dahil maglalagay kami ng kadiwa. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malinis na karagatan sa mga tourist destinations sa bansa naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Aktibong nakiisa ang DOT Tiaza LGU ng Puerto Galera upang itayo ang wastewater facility sa Sabang Bay. Patunay si Dr. Margaret Yap, MENR Officer ng Puerto Galera sa kolaborasyong ito. 2016 po, bawal liguan ang Sabang Bay dahil ang makikita ninyo ay presensya ng oil and grease. Napakadumi po. Ngayon, nagsisimula na pong umusbong yung mga seagrass, napakarami. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Nagbabalik po tayo sa Dole at your service sa bagong Pilipinas. Kasama pa rin po natin OIC ASEC Patrick Patriwerawan Jr. OIC ASEC Pat, kasama pa po rin. Nandiyan pa po ba kayo? Hi, Ma'am Carla. Ayun. Ayun, OIC ASEC. Balik po tayo dun sa ating naiwang tanong kanina. Yung nabanggit nyo po, no, yung ating interview, usually ini-include dyan yung mga details ng ating ini-include po natin sa resume. Bukod po ba doon, ano po ba yung mga kadalasan pang tinatanong tuwing interview? And paano po ba yan sasagutin ng ating mga job seekers? So, IC ASEC? Yes, maraming salamat, Carla. Para po sa ating mga job seekers, no, ang kadalasan pong tinatanong sa atin tuwing tayo ay mag-a-apply ng trabaho ng mga HR practitioners po natin ay mga tinatawag nating behavior-based, no, ng mga interviews. Kung kunwari, ano ang naging huling accomplishment natin sa ating nakalipas na trabaho o paano tayo makipag-ugnayan or ano ang relationship natin or paano tayo makipag-work sa ibang colleagues natin or classmates natin. So, nakabase po siya sa kung paano tayo magpe-perform at paano tayo magbe-behave sa isang particular na sitwasyon o senaryo. Ang ating po palagi pinapaalala sa ating mga kababayan ay pagsisiguro na ang sagot natin ay structured, no? Ibig sabihin po, kailangan malinaw sa ating isip kung ano yung mga napagdaanan nating mga experiences. At ito po ay sa pamamagitan ng tinatawag natin kadalasang ginagamit na parang STAR method. Yung STAR method po, yan yung ikukwento natin sa HR, yung sagot natin sa pamamagitan ng pagbahagi po ng sitwasyon, ano yung particular na sitwasyon na yon,
ano po yung naging task, no? At ano po yung naging action natin at ano yung naging resulta. So STAR, no? Situation, task, action, and result. So importante po na mabigay natin itong yes, so importante po no, na mabigay natin ito sa mga behavior-based na klase ng interview dahil makikita po nung mag-evaluate or mag-a-assess sa atin na klaro sa atin kung ano yung naging performance natin at ano yung naging resulta nung ginawa nating action sa sitwasyon po na iyon. Oh, ganda nun. Speaking of performance, na-recall ko, merong mga employers kasi na tumitingin din doon sa length of service. Tama ba ako, Sir Pat? Kasi yes, 'di ba parang opo. parang merong mga na nagtatanong na 3 months ka lang sa work, last nung nakaraan ay 1 taon. Tinatanong nila actually yung reasons. No, tama din yun, sabi nga ni Sir Pat kanina, no. You have to you have to memorize kung ano yung nasa resume mo at dapat ready ka sa pagsagot bakit sa mga ganong klase ng tanong na baka mabigla ka, 'di ba? Kasi yung bakit nga ba 3 months lang? Samantalang yung iba they would stay with the company yung hanggang kaya nila, no? So yung iba medyo sandali lang. So there's something, baka merong something doon. Yung ba yung tinatawag natin, ma'am, na baka red flag yan. Ayun, tama, red flag. So next question, Sir Pat, ano po ba yung payo nyo sa mga fresh graduates ngayon na medyo nahihirapan maghanap ng trabaho? Okay po. Sa direktiba po ng ating Pangulo po, no, tayo po ay nagsasagawa ngayon ng ating tinatawag na monthly job fairs with the instructions of our secretary, no. At ito po ay nagpapalapit sa ating mga kababayan ng mga employment opportunities. Kaya po, palagi natin pinapaalala, hindi lang sa mga job seekers o regular job seekers natin, but pati na rin po sa mga bagong fresh graduates po natin na papasok po sa labor market na tumungo po sa mga peso o bisitahin yung mga website po ng DOLE regional offices po natin, pati yung mga social media pages, lalo na sa ating mga Gen Z, no? Na tignan kung kailan isasagawa ang mga upcoming po ng mga job fair activities natin, kailan, saan, anong oras, no, para po updated tayo na magkakaroon ng job fair activity at isang oportunidad na naman para makahanap tayo ng mga available po na vacancies na pwede po nating applyan. Dati po, dati alam naman natin, ginagawa natin isa pa nating binibisita yan, no? Kung pupunta tayo sa Makati, pag-aanap ng trabaho. Ngayon po, pinapalapit na natin sa ating mga kababayan at sinisiguro natin na magkaroon ng access ang lahat ng, lalo na yung mga fresh graduates po natin. Maliban dyan, maaari kong bisitahin ng ating mga kababayan yung online job matching portal po natin, yung PhilJobNet. Ang website po ay philjobnet.gov.ph. Ito po ay isang paraan din para makita natin ano yung mga available na mga opportunities ngayon na makikita natin sa website po na ito at maaari nating applyan sa pamamagitan po ng pagpunta natin sa PESO at pati na rin po sa ating dito nga po sa website po na ito. Yun po. Ayun. Napaka marami talagang mga pointers na makukuha yung ating mga job seekers, no, Ma'am Len, kay OIC ASEC. Ayan. OIC ASEC, pagdating naman po sa mga serbisyo na pwedeng i-avail po ng ating mga job seekers sa DOLE, meron po ba tayong mga gagawing mga nalalapit na job sites na pwede nilang puntahan and mga libreng training kasi gusto din po yan ng ating mga job seekers. Hindi lang ng job seekers, pati employers kasi ibig sabihin quality yung mga skilled na siya. Yes, skilled yung ating mga workforce, ating mga manggagawa. OIC ASEC? Yeah. Yes, Ma'am Carla. Actually po, magsasagawa po tayo ng mga monthly job fair activities po natin. Maraming job fair sites po ito. No? Pero ang mga serbisyo po na sinasama natin sa lahat ng mga job fair sites na ito ay yung tinatawag nating parang one-stop shop area kung saan makukuha na natin unang-una yung career development support services na kailangan natin. So para sa mga walk-in natin na mga gustong sumilip sa ating job fair site, maaari po sila makakuha ng mga career development support services para matignan kung ano yung mga career path na pwede nilang tahakin
o ano yung mga employment counseling services na maaaring ibigay sa kanila, katulad po ng mga payo na binibigay natin ngayon. Aside from that, meron din po tayong ibang mga serbisyo para makuha yung mga pre-employment documentary requirements po nila, katulad po ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, NBI, at iba pa pong mga clearances na ilalagay po natin sa isang area sa job fair site para po mas madali pong makapaghanda ang ating mga job fair participants. Okay, speaking of one-stop shop services, Sir Pat, actually nung nawala ka sa Eric kanina, nag-discuss kami ni Carla regarding First-Time Job Seekers Assistance Act, no? Na yung mga first-time job seekers, they can avail ng libre yung mga documents, no? Employment documents na normally na isinasubmit sa mga employers, no? Ano po ba dun sa mga one-stop shop services yung maililibre po ng first-time job seeker, Sir Pat? Yes, actually, tama po kayo, ma'am, no? Naabutan ko nga rin po kanina, naririnig ko pa rin yung live na discussion niyo po. At tama po kayo, para po sa ating mga fresh graduates, isang malaking opportunity po ito para mapadali yung ating paghahanap ng trabaho ay yung pag-avail po ng assistance to first-time job seekers. Siguraduhin lang po natin na makakuha tayo ng certification sa barangay na tayo ay mga first-time job seekers at magagamit na po natin itong certification na ito para libre po natin makukuha yung iba-ibang mga employment documentary requirements. Katulad po ng mga nabanggit ko kanina, no? Yung NBI clearance, maaari pong libre yan. Yung police clearance po, even yung mga transcript of records natin sa mga universities na kadalasan ay may bayad, maaari po nating libreng makuha po ang mga ito. Yung Sir Pat, kasi yung medyo madugo yung bayaran, yung medical certificate maililibre po ba yun ng first-time job seeker? I will have to check, Ma'am Len, kung kasama po yun sa listahan. No? Pero, yes, Ma'am, i-check po natin yan. Sige po. Sige. Actually, Sir Pat, ang pagkakaano po natin yata, parang libre po yata siya pagka government hospital at barangay, tama po ba, Sir Pat? Parang barangay health center, pwede po yata siyang ma-avail. Ayun. Ayan. Yes po, Director Len. Tama po kayo. Ayun. And ngayon naman, medyo marami-rami na rin yung naibahagi sa atin na tips ni Sir Pat or OIC ASEC, no? Na makatutulong talaga sa ating job seekers, lalo na sa paghahanda ng resume, pagsagot sa mga interviews. Pero ngayon naman siguro baka pwede natin pag-usapan, Sir Pat, yung pag-iwas naman natin, no, sa mga illegal recruiters at job scams. Dito lamang yan sa huling segment po ng ating programa, pagbalik ng ating Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Sa Bagong Pilipinas. Tanong sa trabaho, idole mo. Tanong sa trabaho, idole mo. Okay, so okay na po tayo. Balik na tayo ulit, Sir Pat. Baka pwede pong baka po pwede natin ng konti, mabigyan natin ng tip yung ating mga taga-subaybay. Paano po ba tayo makakaiwas o yung ating mga job seekers sa mga illegal recruiter o scam po? At kanino po pwede magsumbong kapag nabiktima ang mga ito? Maraming salamat po, Director Len. Tama po kayo, no? Isa po ito sa mga binabantayan natin at minomonitor natin dahil napapansin nga natin dahil may access na sa mga digital technology ang ating mga kababayan, no? Mas lumalagan na po itong mga klase ng mga scams na nakukuha po natin na nai-report po sa atin. So, importante po na siguro suriin po nating mabuti, no? Kapag may binibigay pong offer sa atin sa pamamagitan ng mga social media pages, even sa text po or sa email na matatanggap natin, suriin po nating mabuti yung kumpanya kung saan na nag-o-offer po sa atin ng employment opportunity. Importante po na mabisita natin, ma-check natin kung meron po itong official website at kung ano ang opisina, kung saan ang opisina nito, at ano po yung mga contact information na maaari nating gamitin para ma-validate po yung kumpanyang ito at kung meron nga po silang ino-offer na ganitong vacancy. Aside from that, importante din pong tignan kung ano po yung ino-offer nila. Kadalasan po yung sinasabi natin kapag masyadong mataas yung
sahod po na ino-offer nila para sa posisyon, lalo na kung yung posisyon ay entry-level na posisyon lang po, maaari talagang ito po ay parte ng pag-scam po ng ating ng mga illegal recruiters po. No? So importante po talagang suriin at tiyakin, no, kung tama ang mga impormasyon na binibigay po sa atin ng mga job offers po na ito. Oh, siguro nga mas safer yung sinabi ni Sir Pat kanina na mag-register na lang tayo sa PhilJobNet, no? Oo. And Doon, o kaya sa mga peso legit para talaga sure. yun. Oo. Legit na mga companies. Ayan. So, pag too good to be true, no? OIC ASEC, dear Len, no? Medyo tignan muna ulit natin. Let's malaki step masyado back. yung offer na Oo. sweldo. Mamaya, hindi pala yan legit. So, ayan. Ayun, napakarami po nating natutunan ngayon, dear Len, kasama po si OIC Pat. Pero bago po tayo tuloy ang magtapos, OIC ASEC, ano po ba ang mensahe na lang po ninyo sa ating mga job seekers na kabilang na yung mga may experience at pati na rin po dun sa mga first-time job seekers na naghahanap po ng trabaho? Go ahead po. Maraming salamat, Ma'am Carla. Inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan, yung mga may work experience na po, yung currently employed, mga fresh graduates po natin, lahat po ng mga lalahok sa ating mga darating na mga job fair activities po, na bisitahin po ang ating DOLE social media pages at pati na rin po ang ating PhilJobNet, ang online job matching portal ng pamahalaan, philjobnet.gov.ph. Mag-register at tignan ng mga bakanting trabaho para sa ating mga job seekers. At para naman po sa mga employers, libre po tayo makaka-post ng vacancies sa website po na ito. Para naman po sa ating mga kababayan na walang access or limitado ang access sa internet, maaari po tayong magtungo sa ating mga public employment service offices sa kanilang mga syudad, munisipalidad, or probinsya. At tanungin po ang ating mga PESO staff and PESO managers sa mga opportunities po na available sa kanilang mga localities. Ito po ay parte ng mandato po ng kawanihan ng lokal na employer dahil trabaho po namin ang magkatrabaho ang bawat Pilipino. Ayun, ang ganda nun. Trabaho namin na magkatrabaho ang bawat Pilipino. Ayun. Diba? Ganda ng tagline ng DLE. Yes, maraming salamat po. Thank you, Sir OIC Pat. ASEC, Patrick Wirawan Jr. Thank you, Sir Pat. Maraming salamat po, Ma'am Carla, Director Len. Maraming salamat po. At dyan na po nagtatapos ang ating diskusyon tungkol sa preparasyon para sa job application at job hunting ng ating mga kababayan na nais makahanap ng maganda, dekalidad at umangat na trabaho at umangat sa kanilang mga career. I hope marami talaga tayong natutunan mula dito sa episode na to. Ito i-share ko to, ma'am, sa mga job seekers kong friends talaga. Ayan. Okay. So, para naman sa iba pa natin mga kamanggagawa na may tanong, kaugnay sa labor o kaugnay sa kanilang trabaho, tumawag lamang po tayo sa DOLE Hotline 1349 sa inyong landline o mobile phone. Maaari din po kayo mag-send sa email sa hotline 1349@dole.gov.ph o magpadala ng direktang mensahe sa official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. At muli, wag po tayong magpapadala. Sabi nga po ni Sir Pat, wag po tayong magpadala sa mga nakikita natin sa mga social media ng mga job offers. Doon po tayo sa safe, especially pag first-time job seeker po tayo. Wag po tayong magpaloko. Sa PhilJobNet na kayo pumunta. PhilJobNet, mag-register kayo. Marami pong mga doon. Marami mga makikita kayo ng mga job vacancies na maaaring swak din yung inyong mga yung inyong mga courses skills na tinapos and competencies. Ayan. Pati ma'am kanina nabanggit po ni Dear Pat na yung mga employers, libre sila na pwedeng maglagay doon ng kanilang mga vacancies. Ayan. At ayun po, patuloy niyo po kaming subaybayan sa aming mga susunod pang episode. Lagi po yan tuwing Biyernes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po yan sa DOLE at your service sa Bagong Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ngalan po ni Sir Ray, magandang hapon po sa inyong lahat.